Ngayon po umaga, magsisimula tayo sa ating bagong serye. Bahagi po ng complete package na regalo at biyaya ng Panginoon sa atin ay yung pong ating pangangailangan ng security, ng seguridad. Kaya po makikita po natin na kailangan natin ng security. Makatanggap ka man ng pagpapala, kung mananakaw man, wala rin, di ba? Kung ikaw ay makakatanggap man ng biyaya na pera at pagkaraan ay malulugi din, wala din, ano po. Kung ikaw ay magkakaroon ng magandang blessing ng bahay at lupa, pagkara masusunog naman, wala din. Kaya mga kapatid, one of the blessings that we would like God to bless us with this year is the blessing of security. Yung may kayo makakatulog na mahimbing, alam mo, secured ka. Yung may kayo makakalakad na alam mo, secured ka. Mga kapatid, mga minamahal, if there is one thing that God has blessed us with, this is the blessing of security. Mula sa talata na ating binasa, mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin po, ang sabi ng Panginoon, you will never perish. Hindi kayo mapapahamak. What an assurance! Kung merong hangarin ng mga magulang sa kanyang anak, yung anak niya hindi mapahamak, hindi ho ba? Kaya nag-aalala tayo pagka nagkaka-boyfriend o girlfriend na yung ating anak, o nagkakaroon ng barkada o kaibigan, o kaya yung anak mo mapupunta sa abroad, nag-aalala ka, sana hindi mapahamak, at ganoon na lang yung dalangin, Lord, sana hindi mapahamak ang anak ko. Mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus, kausap niya sa mga talatang ito ang mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, hindi namin maintindihan kung ano sa binasabi mo, linawin mo na. Sabi ng Panginoon, hindi nyo maintindihan, kundi ayaw nyo unawain kasi hindi naman kayo kabilang sa tupa ko. And then Jesus began to talk about His flock. And one of the assurances that He is giving His flock, His sheep, is this assurance na bawat tupa ng Panginoong Jesus ay hindi mapapahamak. Tanungin mo katabi mo, tupa ka ba ni Kristo? Tupa ka ba ni Jesus? Lahat yan ng tupa ng Panginoon, pumalakpak nga po. Tingnan mo katabi mo, kung pumapalakpak, sabi mo, hindi ka mapapahamak, kapatid. You will never perish. Wow! Alam po ninyo, noong pong ginagawa noong 1937, yung pong Golden Gate, kung kayo nakapunta na doon po sa San Francisco, yan po, Golden Gate, isa po sa hindi minimiss na puntahan ng mga nagpupunta sa Amerika po yan. Naalala ko noong 2010, kami napunta mag-asawa, matapos na ako mag-schooling sa Hawaii, ay pumunta kami ng mainland at yan ang unang gustong puntahan ng asawa ko. Kaya katakot-takot yung picture namin dyan. Takot-takot. Kaso po, asawa ko, nawala ko yung cellphone. Nawala ko lahat yung picture niya. Sabi niya, kailangan akong balik sa Amerika para makunan mo ako uli sa Golden Gate. At mabuti naman na biniyaya kami ng Lord na makabalik muli at kinuhanan ko ulit siya ng picture dyan. Kaya my wife is so fascinated dyan sa Golden Gate na tinatawag na yan. Nung ginawa po yan, 1937, nung ginawa po yan, napansin po na mayroong dalawang bahagdan ng paggawa. Yung unang bahagdan, ang bagal ng gawa. Yung pangalawang pace ng gawa, ang bilis trumabaho ng mga tao. Nung inaral kung bakit, natagpuan nila na nung unang phase, maraming nahulog ng mga trabahador, patay. 23. Nahulog, patay. Nahulog, patay. Dahil po doon, lahat ngayon ang gumagawa, bumagal ang trabaho. Kasi nervyos na nervyos. They are not secured. Konting pagkakamali, pag sila'y nadulas, nahulog, patay. Because of that sense of insecurity, because of the lack of security, bumagal ng husto ang trabaho po. Kaya po, nakaisip po ng paraan, yun ang mamahala po niyan, para bumilis ang trabaho. At para bumilis, kailangan atakihin yung naging epekto ng kawalan ng security sa mga gumagawa, kaya bumagal sila. Sila ay nanginginig, sila ay natatakot, sila ay nag-aalala. They were so insecure about what can happen sa kanilang buhay. Kaya sabi, kailangan i-address natin yan. Kaya doon po na isinalagyan ng net. Nilagyan ng net sa ilalim po. Kaya nakita na mga manggagawa, pagpasok nila, mayroong net. At sinabi, huwag kayong matakot. You are secured. Mahulog man kayo, masasalo kayo ng net, hindi kayo mamamatay. You are secured here in the Golden Gate. We can finish it quick.
Pero yung mga tao maingat pa rin. Mabagal pa rin. May nadulas na isa, nahulog. Tinignan nila, kitang-kita nila, nahulog, tumama doon sa net, pak! Tumalbog. Tapos bumalik ulit, pak! Tumalbog, magkonti na. Tapos bumalik ulit, pak! Hanggang sa dahan-dahan. At tinignan nila, buhay! Palakpakan lahat, palakpakan. Buhay! At doon medyo nagkaroon sila ng kapayapaan. May nahulog na naman. Pak! Talbog. Tapos balik ulit. Tapos patingin nila, buhay! Palakpakan na naman. 10 yung nahulog. Buhay lahat. Dahil doon bumilis na ang trabaho. At natapos na maayos ang magandang Golden Gate. Why? Because they were assured that they will not perish even as they work in finishing the Golden Gate. Mga kapatid, mga minamahal, that's the idea of Jesus when He said, my sheep will never perish. The Lord Jesus would like to assure all of us that whatever situation we have, economically, marahil, financially, marahil, sa ating work, sa ating kalusugan, you shall never perish in Jesus. You have the security in the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong umaga, it is my prayer na tayo dilisan sa lugar na ito na merong ganong kapayapaan because we are safe and secured in the Lord. Ano ang mga bagay na binigyan diin ng Panginoon kung bakit ang mga alagad, ang kanyang mga dupa ay hindi mapapahamak? Una po, tingnan po natin. Ayon po sa talata ang ating binasa, lalo na sa verse 27, tingnan po natin. Sabi diyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. My sheep. Mga kapatid, mga minamahal, we are secured. We are safe and secured by virtue of our position. Everybody shout and say position. My sheep. My sheep. Jesus is declaring here that the reason why we will never perish is because we are sheep to our shepherd. Siya ang ating pastol, tayo ang kanyang tupa. Because of such positions that we have, we are guaranteed with security. Di ba, yung ikay anak ka ng kapitan sa inyo, ba? Talagang ka, di ba? O anak ka ng general, o anak ka ng congressman, anak ka ng mayor, di ba? Parang, ano ang dali? Sabihin, you have a privilege. You have an access. Mga kapatid, mga minamahal, nung kami po nasa Amerika, I cannot help but to admire the Americans dahil yung kanilang mataas na galang sa mga sundalo, grabe. Talaga pong kapag may sundalo, may privilege. Kapag merong soldier, merong priority sila. Kaya talagang ganun ang taas na sapagkat ang tingin nila sa mga sundalo, sila ang nagbe-provide sa amin ng security. Binibigay nila ang buhay nila para sa amin. Kaya dapat sila bigyan ng prioridad, bigyan ng mataas ng paggalang, bigyan ng mataas ng pagkilala. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon mismo, higit kanina pa man, ay dapat nating pagtuunan ng ika nga ay ganung parangal sapagkat siya bilang nagmay-ari sa atin, siya ang ating pastol. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 1, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. So the idea there is the relationship. Ikaw at ako ay secured because of the relationship that we have. Di ba sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sa kanya ay nanalig, ang lahat ng sa kanya ay tumanggap, ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. This relationship is described by the Bible in using different terminologies. Yun tayo ay anak ng Diyos, tayo ay kanyang tupa. The whole idea is simple. You are guaranteed with security not because you are deserving of it, not because you are worthy of it, not because you qualify yourself, but because of your position. That when you accepted Jesus into your heart, you and I became children of God, and so we are also called by the Bible His sheep, and He is called our shepherd. Because of this position, we are safe and secured. Naalala ko po noong pong many years ago, several years ago, nung nag-aaway yung dalawang mayor ng San Jose del Monte at saka Bulacan. At dahil sila ay pareho ko naging kaibigan, noong umiikot ako sa parenting, sa isang devotion ko, the Lord spoke to me to do something. May mga sandata, yung mga tao doon sa City Hall,
May sandata rin yung isang mayor na gustong papasok. Talaga pong tensyonado. When the Lord spoke to me to do something, sabi ko, Lord, ikaw ho ba yan? Talagang kinonfirm sa akin ng Lord. So kaya ginawa ko po, sabi ko, Lord, I will do as you say. Kaya tinawagan ko po yung mayor na naroon, tapos may mga tauhan. Sabi ko, Mayor, papasukin ko yung mga tao mo. So sabi niya, nako, Bishop, hindi ko masasagot ang security niyo. Mainit ulo na mga yan. Pero because I knew that it was God who asked me to go there, tumuloy pa rin po ako. And the next time I called the mayor, narito na ako. Naku, Bishop, sabi ko, eto na ako, kausap ko na yung bata mo. Talaga may sandata, may talagang mga galit, po. But because I know that God was the one who sent me there, yung normal na takot sa akin, tinanggal ng Panginoon. And lo and behold, tumiragring yung telepono noong mga tao at mamaya-maya, sa halip na yung mukha nila galit at masama, bigla akong bumukas sa mukha at hinatid ako dun sa noon ay nakaupong mayor. And God has used me para pag-usapin yung dalawang mayor. Sabi ko, can I treat you for a dinner? I don't want your people with you. I just want you. Dalawa lang kayo, wala iba. Let's go to Manila. So, nag-set po kami. I prepared a restaurant in Manila. Pero a day before, less than 24 hours, tumawag po yung isa sa kanila. Sabi nila, pwede ba dito na sa San Jose del Monte? Sabi na iba kong kaibigan, Pastor, naku, baka hindi safe dyan. Then nag-pray uli ako. And the Lord was very clear na God wants me to do this. Kaya, I went to the restaurant, at nung dumating po yung dalawang mayor, naku, dami mga tauhan po pareho. Talagang napaka-insecure na may mga kung ano ng mga bodyguard at mga ano. Kaya, nung ako sila po pumasok, sabi ko, Mayors, pwede ho ba, usapan natin, 3 lang tayo. Pwede ho bang palabasin natin yung mga bata ninyo? And thank God, I have seen the hand of God working. Itong dalawang mayor na ito. At binalabas yung mga tao nila. At doon nagsimula yung pag-uusap. At nagkaroon po ng mapayapang pagta-transition from then on. Mga kapatid, mga minamahal, when you are secured in your position with God, whatever God asks you to do, wala kang aalalahanin. Or wherever God puts you, wala kang aalalahanin. Because your security is in the hand of the Lord. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong source of insecurity sa mga panahong ito? Yung iba sa atin, marahil, we are not so secured economically. May problema yung trabaho. May problema yung negosyo. O yung iba siguro, we've never experienced a father protecting us. We've never experienced a nanay defending us. And so we grew up, parang lagi tayo may laban, lagi tayo may away, parang lagi tayo palaban. Because we grew up without anyone protecting us. Kapatid, let me remind you that in the Lord, He is always there to protect you. How many of you say amen? Palapakan natin ng Panginoon po. Yes, God. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, you become a sheep to your shepherd, who is the Lord. At ano po ang katangian ng kanyang sheep? They listen to me, they listen to my voice, they know me, and they follow me. Wow! Hindi lang tayo tiyak sa ating kaugnayan sa Kanya, kaya time and again we declare that this is not about religion, this is not about religious rituals, this is about relationship. At itong relationship na ito ang nagbibigay sa iyo ng seguridad na hindi kayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Pero ang sabi po, ang katangian nito ng totoong sheep ng Panginoon, they listen to the voice of the shepherd. Kaya po, ang totoong Kristiyano, nauuhaw sa salita ng Panginoon. Di ba? Sabi ni Pedro, crave the pure milk of God. At yung kanginang pinlas sa Isaiah, ang sabi diyan ay yung in-emphasize po yung ownership. Fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Mga kapatid, may the Lord speak to our heart. It is emphasized here, the relationship. Can you shout it together, relationship? This is not about the affiliation to Hope of Glory. This is not about the affiliation to our church. This is about your relationship with the Lord. That's why we are faithful and loyal sa ating church because of this relationship. Because the church is instrument of God to further strengthen that relationship. So what secures you and me is that relationship. Sabi po, He summoned that by name. Kilala niya tayo sa pangalan.
At ito po yung katangian sa relationship na yun. Balikan po natin yung talata, my sheep listen to my voice. Kaya po, ang sabi ni Pedro, crave the pure milk of God. Kauhawan mo. Kaya yung Word of God, every day, as you read it, the Holy Spirit will speak to you. As you read the Bible, kaya every day we read the Bible. Every day we have our devotion. And every Sunday we gather together, we listen to the preaching of God's Word. And we hear God. Tulad ng patotoo ng isang nanay, kasama niya yung kanyang anak, sabi niya, Nay, sinumbong mo ba ako kay Bishop? Bakit? Parang lahat na sinasabi niya tungkol sa akin eh. Sinumbong mo siguro ako, Nay. Ay anak, hindi. Ganun talaga ang Word of God. How many of you agree na ang salita ng Diyos ay nakakatama? Alam niyo, totoo yun. Basta ikaw ay bukas sa Panginoon, this is not about religious responsibility and ritual to come here. It's about our cravings. Sigaw nga natin cravings. Yung uhaw kang marinig ang tinig ng Panginoon. And every week, kami po, when we gather, yung aking 5 anak at yung aking asawa, when we gather together, how did you hear God last Sunday? How did you hear God from the Word of God? How did you hear the Lord from the preaching? And each one of us will share. And you will be surprised. 7 kami sa pamilya, meron kaming kani-kanya po nakakapahayagan ng Panginoon out of the message that we have heard. Because God is speaking to us according to our need. Ayun po. Kaya po, we hear the voice of God by reading the Bible, by listening to the Word of God, by listening to the godly advices of the people around us, by listening to the Holy Spirit whenever we pray. Mga kapatid, mga minamahal, we are in a relationship. And that is relationship with our shepherd. We are His sheep. And therefore, we are protected. Kaya po, ano man ang ginagawang pagkakamali, ano man ang nagawang pagkukulang, ano man nagawa mong kapalpakan, huwag kang mag-alala. Those will never disqualify you because you are a sheep to your shepherd. Can I hear another amen? And the shepherd is committed to protect you. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am a good shepherd. John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. If you read the whole chapter 10 of John, you can see here that Jesus is stressing his being a good shepherd. So pagkat may mga shepherd po na hirelings, upahan. Yung mga upahan yon talagang yung mabigat sa loob nila, sila yung nag-aalaga ng tupa, nagbabantay, nagkapakain, ganyan. Pag may dumating na danger, papatayin, kakanin yung tupa at malaki. Abay, tatakbong mauna yun. Bahala ka sa buhay mo, sabihin doon sa mga tupa. Pero sabi ng Panginoon, I'm not like that. I'm a good shepherd. Pag nandyan ay kapahamakan, tinataya ko ang buhay ko, ako ang nagpuprotekta sa aking mga tupa. That's the picture, ladies and gentlemen. Parang tatayan, nanay, ano po. Kapag kami nang bubuli sa anak, si nanay, sugod agad sa school at aawayin yung kalaro. Sugod agad doon sa mga kabarkada at siya mga awa, hindi ba? Yung asawa ko, naalala ko, nung bata pa si TJ, may nang bubuli. Sugod agad. Sabi ko, sandali. Siguro di mo awayin yung bata. Oo, hindi naman. Hindi ko awayin. Kaya nakakausapin ko lang. Kaya punta siya doon sa school, kinausap niya na maayos at sa kinaibigan niya at pagkaraan, nasabi niya na si TJ ay nasasaktan pala. And ako, nagsorry naman yung bata. At pagkaraan sabi niya, ayan TJ, hindi ka na niya bubulihin. Ang hindi alam ng aking asawa, pag alis niya, dumagdag pa ng bubuli kay TJ. At ang tawag, Mamas boy. Susumukay sa nanay niya. So lalo siya nabuli. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, salamat. Sapagkat kung mga nanay at tatay, pag may nambubuli sa'yo, nandiyan agad, puprotektahan ka. But they can never be by your side all the rest of your life. Pero si Jesus, He is always with you. He can protect you 24 hours a day, 7 days a week. Pumalakpakan ang lahat na nakakadaman. Kaya, you nurture that relationship of sheep-shepherd. That sheep-shepherd relationship is nurtured by listening to His voice. You come here, not just to attend, but to listen. Lord, ano po kapahayagan mo? Yung iba ho, magugulat ka, nangungusap pa Panginoon, nag-worship pa lang. Talagang umiiyak na kasi nangungusap na ang Lord, worship pa lang.
Worship pa lang talagang kinakausap na siya ng Panginoon. Yun po yung cravings to hear from God. Tapos hindi lang po yun, sabi niya, I know them. Sa 1 John chapter 2, pag atin tinignan po yan, mga kapatid, makikita po natin dyan na meron pong tatlong bahagdan ng pagka-Christian. I am writing to you, dear children, because your sin have been forgiven on account of His name. So He talks about the children in the Lord, batang Kristiyano, katatanggap pa lang sa Panginoon. Tapos sa verse 13, I am writing to you, fathers. So ito yung mga nag-aalaga na. Because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men. Ito yung lumalago. Because you have overcome the evil one. Ano po? Dahil nagmalago na siya sa Lord, lumalakas siya spiritually. Kaya every Sunday, meron tayong klase. Kasabay po nito, pinapangunahan ni Father Magno, ni Pastor Romy, yung growing in Christ. At mag-o-offer din ho tayo ng 11 o'clock class and we will announce the start. So para lumakas ka, habang lumalakas ka bilang Kristiyano, na-overcome mo yung mga kasalanan. Ano po? 14, I am writing to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. If there is a repeated word here, bukod dun sa Father, children, young men, ay yung know. Both the children in the Lord and the Father in the Lord, if they have common denominator, they both are growing in knowing the Father, in knowing God. Mga kapatid, yun po ang sabi ng Panginoon, my sheep knows me. Ibig sabihin, excited tayo, hindi lang matuto, kundi makilala pa ng lubusan ng Panginoon. Alam niyo, yung mga mag-asawa po, kaya po, minsan nagkakasira, sapagkat hindi na sila excited na makilala pa ng gusto yung asawa nila. Or they assume too much that they already know their husband, they already know their wife. No. Maraming nangyayari sa buhay ng iyong asawa. Yung mga babae, habang nagkakaedad, marami mga nangyayari sa kanilang physiological development. Kaya we need to get to know anong impact ng menopausal period sa kanila. Mga kapatid, mga minamahal, if you stop yung pong excitement to get to know your spouse, yung po isa nagiging dahilan kaya nasisira yung relationship. Habang tumatagal, marami ka pang pwedeng kilalanin sa asawa mo, maniwala ka. Di ba nung bago mo siya asawa, di ba? Bago pa lang kayo mag-asawa, pag naghihilik yan, medyo pa sexy pa. Pagigising gano'n. Pero nung matagal na, di ba? So, gano'n na, habang tumatagal, ano po, pagka bago pa lamang, alam nyo mga kapatid, mga minamahal, in a relationship, what makes it exciting is that you get to know your spouse more and more every day. In a relationship with our shepherd, yun po. Kaya sabi ng Panginoon, they are my sheep. I know them. We are engaged in a period of knowing each other. At ito po maganda, they follow me. They follow me. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, susundin natin. At yan po ang sikreto ng prosperity. Joshua 1:8. Sabi diyan, to become prosperous and to have good success, we must carefully do everything that is written in it. Carefully do. Kaya marami po mga Christian, ang dami ng alam. Pero yung the doing of the word, doon ang problema. Sa Matthew 28:19-20, nang sabihin ng Panginoon, go, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tapos teach them, ano po, ang sabi po ng verse 20, teaching them to obey. Hindi lamang po teaching them my commandment. Teaching them to obey. So the life of obedience. Can you shout it together? Life of obedience. Kaya po nagkakaroon ng pagbabago sa ship ng Panginoon, sa anak ng Diyos. Habang nagbabasa ng Biblia, kung ano mabasa rito, isinasa pamuhay. Kaya nagkakaroon ng pagbabago. Kaya sabi ng Panginoon, you are protected by virtue of your position. Maybe you grew up, you had no one to defend you. You had no one to protect you. But did you know what? The Lord has been there. He never left you. He has been knocking at the door of your heart. Until such time you hear the gospel and you open up your heart to the Lord and you accepted Him. And the Lord says, He is your protector. Sino dito niniwala ang Diyos ang kanyang protector? Sumigaw nga na malakas na amen. Siguro, ikaw, marami ka pa mga pangamba at takot ngayong araw na ito. We have the blessing of security in the Lord. Why? Because you are worthy? Not quite. Why? Because you qualify yourself? Not quite. Because of your position.
When you receive Jesus, you have become a child of God. You have become His sheep. And therefore, He is committed to protect us. Pangalawa po, patinan po natin talata. Ano po ang sabi ng talata? Ang sabi po ay ganito, I give them eternal life, and they shall never perish. Yun yung ating keyword today. They shall never perish. Bago they shall never perish, ano sabi? I give them what? I give them what? We are secured not just because of our position, but because of the gift that we have received. Hallelujah. We have received something that protected us. Aside from the fact that the Lord is committed to protect you, He has given you the gift that protects you. Hallelujah. Ano po yun? That is the gift of eternal life. We all know, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon sa 1 John 5:11 and 12, ang kinaroroonan ni Jesus ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. This is the testimony. God has given us eternal life. What kind of life? What kind of life? Eternal life. Sabi po dyan, and this life is in His Son. Sa matatagpuan sa kanyang anak na si Jesus. He who has the Son has life. Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, hindi ka lang naniwala sa Kanya, kundi niniyahan mo siya sa iyong buhay, you have eternal life. Sino dyan ang may buhay na walang hanggan? Sumigaw nga na malakas na amen. Ano ibig sabihin po niyan? Ano sabihin ng eternal life? Alam niyo, sabihin ng eternal life, eternal. Yun lang po yun. Yung sabihin, pang walang hanggan. Sabi ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Pagdating mo sa Romans 6:23, ano sabi po? The wages of sin is death. Ano itong death na ito? Itong death na ito, dalawa po ito. Yung physical death, yung katawan natin ay may kamatayan. Ano po? Sabi nila, naku, nakakatakot ang big C, yung cancer. Alam niyo po, sa maraming kong karanasan na may cancer, yung nagka-cancer, nung malaman niyang may cancer siya, nagsimula siya maging maingat sa kinakain niya, sa exercise niya, sa lahat. Humababa buhay kaysa sa nag-aalaga. Amen? Humababa ang buhay kaysa sa nag-aalaga. Ama, mas marami pang naunang namatay na walang cancer kaysa dun sa may cancer. Ano ibig natin sabihin? Malusog ka man o may sakit. Itong katawan natin na ito ay subject ito sa kamatayan. Kahapon tinalo ko yung pong paburol ng isa nating kapatid, si Brother Renato, asawa ng isa natin sa mga OFW wives. At inaalagaan at ninonurture nila Brother Mon at Sister Marlet very effectively. Nung makita ko po siya, naroon yung kanyang picture, yung susuot yung paborito niya, sombrero, ano po. At kinuwento ng misis niya kung paano nabili nila yung sombrero niya sa Amerika, matagal na, luma na, pero talagang nilalaban lagi ni Renato yun, laging iniingatan at talagang hanggang doon sa kanyang picture, doon sa kanyang kabaong nandoon yun. But when I look at him, nangaroon yung payapa talaga. And they began to tell the story behind doon sa kanyang kamatayan. At kita mo talaga yung ano. At nagulat ako, sapagkat 7 years ago, ay talagang akala nila mamamatay na siya. Pero in-extend pa ng Panginoon. And this is to me a classic example, ladies and gentlemen, na tayo pong lahat po, talagang may malusog ang mga katawan o hindi. Sabi nga ng Hebrew 9:27, it is appointed for man to die once. And after that comes judgment. Ano po? Tinakda sa tao ang mamatay ng minsan. At pagkaraan nito ay ang paghuhukom. Ano po? Pag namatay tayo, harap tayo sa Panginoon. Sabihin, itong katawang ito, may kamatayan. Yun ang ibig sabihin ng death, separation. Pag bumunta ka sa lamay, naroon yung katawan, pero wala na yung tao. Ano po? Wala na yung tao. May separation na. Ang pangalawang sabihin ng kamatayan po, yung ikaw at ako ay mapunta sa impyerno, mahihiwalay tayo sa buhay na walang hanggan, na wala iba kundi si Jesus, forever. At doon tayo maghihirap. At yung hirap ng pagpasok mo sa unang pasok mo sa impyerno, yun ang hirap magpawalang hanggan, hindi ka may immune. Hindi ka may immune. Kaya nasabihin po naman ng kasulatan that He has given us eternal life. This is big word, mga kapatid. Eternal life is big word. Ibig sabihin yan, mamatay ka man physically, ay ikaw ay merong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, absent in the body, but present in the Lord.
Kaya sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 21, I do not know what to choose. Ang mabuhay ako, for me to live is Christ and to die is gain. Hindi ko malaman kung ano pipiliin ko. Mga kapatid, mga minamahal, nang kayo at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. This is the best gift in the complete package that you and I can ever have. Kaya po, ito yung dahilan kaya forever grateful tayo. Hindi man tayo karapat, dapat binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang dapat sa iyo at dapat sa akin maghirap sa impyerno magpawalang hanggan. Ang dapat sa iyo at sa akin ay mag-suffer sa mga consequences ng kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith. It is not of your own, it is a gift of God, so that no one should boast. Not by work, so that no one can boast. Mga kapatid, mga minang regalo. Sigaw nyo nga regalo. Yung regalong yan, dahil binigay sa iyo ng Diyos, yan ang dahilan, kaya ikaw ay forever grateful. Kaya po, dati gumagawa ka ng mabuti para maligtas. Ngayon, sabi ng verse 10, tingnan po natin, ngayon matanggap mo na yung buhay na walang hanggan, hindi sa gawa, kundi sa regalo ng Panginoon. Ano sabi ng verse 10? Ilaan mo ang buhay mo sa paggawa ng tama, ng mabuti, sapagkat meron ka ng buhay na walang hanggan. So the motivation, ladies and gentlemen, for our service, for good works that we are to do, it's not because we want God to be pleased. He decided to be pleased with us. At dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, out of gratitude. Sigaw nga natin gratitude. Yung buhay mo at buhay ko, iaalay natin sa Kanya. Ang banal na hapunan na ating alalahanin ngayon pong umaga, ay nagpapaalaala sa atin na binigay ng Panginoon ang Kanyang buhay para sa ating lahat. At ito yun ang ibigay niya po ito doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako ay nagkaroon ng buhay na pag-asa. Hindi na tayo pupunta sa impyerno, kundi sa langit na. At meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya kagaya ni Job, sabi niya, mawala man ang lahat, purihin pa rin ang Panginoon. Bakit? Dahil meron akong buhay na walang hanggan. Ikaw kaibigan ko, minsan, mawalan ka lang ng trabaho, mawalan ka lang ng boyfriend o girlfriend na hindi mo makuha yung promotion, parang humuhuna ang lahat sa iyo. May the Lord speak to you, ladies and gentlemen. You've got eternal life. And because of that eternal life, nobody can snatch from you, nobody can rob you of the joy of living. Dahil ikaw at ako'y may buhay na wala hanggan. Yung pangarap mong bahay, pwedeng mawala sa isang iglap sa sunog. Yung sasakyan mo na maganda, pwedeng makarnap at one moment. Ano po? Pero yung buhay na walang hanggan. This leads me to my third and final point. Ano po ang sabi po? No one can snatch them out of my hand. No one can snatch them out of my Father's hand. Hallelujah. We are protected by virtue of our position. I'm a child of God. I'm a sheep to my shepherd. Pangalawa, we are protected. We are secured because of the gift that I have. I am a recipient of the gift of eternal life. No one can take that away from me. Hallelujah. At pangatlo at panghuli, sabi niyan, we are secured from our enemies. Hallelujah. We are secured from our enemies. Ano ibig sabihin? Jesus began to talk about of the attempt to snatch us out of His hand. From the effort to snatch us out of the hand of the Father. And Jesus is saying very clearly, once na kay Lord ka na, wala nang pwedeng umagaw sa iyo sa Kanya. Di ba dapat palapakan ng Panginoon sa bagay na yun? No one will snatch them out of my hand. No one will dare anymore. At ang sabi niya, hindi lang yan. No one can snatch them out of my Father's hand. Kumbaga, kung halimbawa ay ito po sa aking wedding ring. Halimbawa, ito ka. At ito ang kamay ng Panginoon. Anong sabi? Ikaw at ako ay nasa palad ng Panginoong Jesus. At walang makakaagaw sa iyo sa Panginoon. Hallelujah! Walang kasalanan, walang pagkakamali, walang kapalpakan, walang gawaan demonyo na pwedeng gumawa sa iyo. Walang sino mang tao na pwedeng umatake sa iyo na hindi kapoprotektahan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon kay Apostle, sabi ni Apostle Paul, nung kinakalaban ko ang mga Christian,
para akong sumisipa sa batong matulis. Sapagkat ang kinakalaban ko ay ang Panginoon. Why? Because the Lord is our security. The Lord is our protector. We are in the hand of the Lord Jesus Christ. Hindi lang yon. Sabi diyan, tayo rin daw ay nasa kamay ng Ama. So kung ating titingnan, ito ang kamay ni Jesus, ito tayo. Ito ang kamay ng Ama. So protektado. Di ba dapat mas malakas ng palakpak sa Panginoon? At hindi lang ho yun. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 13? Look at that. And you also, ano po sabi diyan? Were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with, ano po sabi? With a seal. Ano yung siniselyo na yon? Sino yon? Sino yung selyo? The promised Holy Spirit. Kumbaga, kamay ni Jesus, kamay ng Ama, tapos sa gilid ay selyo, sealed. Tayo ay, ano tayo dyan? Glued, hindi lang glued. Ano yan, kuya? Winelding, hallelujah! Sabihin nga natin, winelding. Winelding pa yung gilid ng kamay ng Ama at ni Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, sabi mo, napaka-special mo. Ayan. Kaya kung may mga tao who mean harms against you, naku, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Hallelujah. Ang Diyos ang tagapagtanggol mo. You devote yourself sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. Anong pinagagawa ng Diyos sa iyo? Continue to grow in love relationship with Him. Ano pa yon? Yung ibahagi natin, ang buhay na wala hanggan natin tinanggap. Kaya, the more you concern about yourself, paano ko po protektahan ang pera ko? Paano ko po protektahan ang aking mga ari-arian? Paano ko protektahan ang aking pangalan? Mapapagod ka eh. Bayaan mo ang Lord magprotekta ng pangalan mo. Kahit sino pang manira sa iyo, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang magpoprotekta sa pangalan mo. Yung anak mo, naku, paano na anak ko? Baka kumapaano ba? Naku, ang Diyos ang magpoprotekta sa lagi mo sila ipanalangin. Ang Diyos ang magpapadala ng mga anghel na mag-iingat sa kanila. Amen? At kaya ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1, ang intindihin mo is the race marked for you. Yung takbuhin nilagay sa iyo ng Lord. Kung ikaw ay teacher, hindi yan ang primary calling mo. Ang race marked out for you, ikaw ay missionary sa mga estudyante mo, kaya ka naging teacher. Yun po. Kung ikaw estudyante, hindi yan ang primary calling mo. Ikaw ay missionary sa campus na yan para maakay mo yung kaklasmate mo at saka yung iyong teacher. Naalala ko si Buddy Roger. Ano ba si Buddy Roger? Si Buddy Roger Rivero. Nandiyan ba? Ayun, si Buddy Roger. Si Buddy Roger, siya estudyante sa kolehiyo. Talagang talagang mainit siya, nagsishare ng gospel, nagsishare. O classmate, yung amin sinimulan na samahan ng mga Christian doon sa campus, tinuloy nila. At meron siyang batang profesor. Pati yung batang profesor na yun, hindi niya tinatanas, sinara niya na sinaran because naintindihan niya na siya ay hindi niya primary calling yung estudyante. Siya ay missionary ng Lord doon sa paaralan. Kaya hindi lang kaklase, pati teacher ko kailangan. Yung teacher na yun ay aktivista at saka impatient. Naiinis sa kanya, kulit nitong estudyante kong to Lagi niya ngayon dinidebate, lagi niya ngayon kinokontra. Ang hindi niya lang si Buddy Roger, lalong uminit at dahil naintindihan niya na he was never insecure na matalino itong professor ko, bagaman 1 taon lang ang tanda sa kanya, na siya ay professor, ako estudyante lamang. Hindi yun na naging hadlang sa kanya. Lalo niya siniran. Pinupuntahan ba niya sa faculty room? Hanggang sa kumilos ng Panginoon sa puso ng teacher niya. At dumating ang araw na tinanggap ng profesora ni Buddy Roger si Jesus. Pagkaraan ng ilang buwan, tinanggap na rin ng profesora niya si Roger. At sila'y naging mag-asawa. Ngayon, ayun, palapakan nga natin ang Panginoon. So, kayo negosya, yung race mark out for you is to share Jesus, share Jesus. Kung ikaw ay abogado, yung mga kliyente mo. Kaya si Atty. Nenet, ngayon yung kanyang posisyon bilang abogado, yung mga kliyente, kailangan sineshare niya, inaakay niya para makarinig ng Word of God. Ngayon siya ay dina ng BSU, sa College of Law. Ay talagang hindi siya nag-isip siya ng paraan paano ma-share ang Panginoon sa kanyang gampanin bilang mga kapatid, mga minamahal. We are most of the time disrupted by our concern. Ang sabi ng Panginoon, those are my concern.
Sagot ko kayo doon. Fokusan ninyo yung race mark for you. Kaya yung lahat ng nag-entangle sa inyo, lahat ng kasalanan, itapon ninyo. And focus on that. I'll take care of you. You are secured in me. You are secured with me. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, we are all secured by virtue of our position. Hindi man tayo karapat-dapat, purihin ng Panginoon. Guaranteed yung ating security. We are secured because we already received the gift of eternal life. And nobody can take that away anymore. Hallelujah. Tayo meron ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung paglilingkod natin, pasasalamat na lang natin yun. Kaya we can never be too proud sa mga paglilingkod natin sapagkat yung paglilingkod mo, pasasalamat mo na lang yun. At panghuli, we are secured against our enemies. Maging yan si Satanas, o maging yan mga kampo ni Satanas, o mga tao sa paligid mo na ginagamit ng kaaway para gawan ka ng masama, para balakan ka ng masama, para sirain ang pangalan mo. Don't worry. The Lord is your protector. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong umaga, kung meron ka mang damdamin na parang walang katiyakan ng lahat ng bagay, pag sa Panginoon ka tumingin, pag si Lord ang iyong inuna, ang Lord ang magpapakita sa iyo that indeed you are safe and secure in Him. Ang mga elementong ito, ang unang paalaala sa atin na kung paanong hindi pinagkait ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, hindi niya ipagkakait sa iyo ang kanyang proteksyon. Hindi lang proteksyon sa buhay na walang hanggan, sa buhay pagkalipas ng buhay na ito, kundi proteksyon maging sa buhay na ito. Kapatid, as you join us sa pagdiriwang at pag-alaala na nangyaring banal na hapunan 2,000 years ago, ang mga elementong ito na simbolo ng kanyang katawan na nabayubay sa krus kaya tayo may kaligtasan. Simbolo ng kanyang dugo na nabubuhos sa krus kaya tayo may kapatawaran. Hinihiling ko makibahagi ka na pinapaalalahanan ng iyong sarili that you have nothing to be afraid of. God is your protector. At yayamang binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, ikaw naman, pinapaalalahanan na ang buhay mong yan ay sinuko mo na rin sa Panginoon. Kaya ang priority mo ay ang Panginoon sa buhay mo at ang kanyang mga tagubilin sa iyo. Tayong lahat ay yumuko at tayo ay bumikit at tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sapagkat ang mundong ito sa kanyang mga inaalok sa amin ay lagi walang kasiguruhan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi lamang nag-aalok ng kasiguruhan, kundi nagkaloob ka na nga ng kasiguruhan. At ngayon nga po sa aming pag-aalaala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, inyo nga pong patatagin sa puso namin ang katiyakan ng pangako mo ngayong umaga. Pagpalain niyo po kami, Panginoon.